Minumungkahi ng Senate Blue Ribbon Committee na palakasin pa ang kapangyarihan ng Office of the Ombudsman. Yan ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sarili nitong law enforcement arm. Samantala matatapos na ang binubuong report ng komite hinggil sa investigasyon ng flood control projects. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Nais bigyan ng ngipin ng Blue Ribbon Committee ng Senado ang Office of the Ombudsman. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Chairman Panfilo Lacson, iminumungkahi niya na magkaroon ng sariling law enforcement arm ang Ombudsman. Sa pamamagitan nito, pwede nang mag-aresto ang opisina at pagulungin ng sarili nilang investigasyon, lalo na sa mga kasong may kinalaman sa korupsyon. Iminumungkahi din ng Blue Ribbon Committee Chairman na magkaroon ng private prosecutors na maglilitis ng kaso. Sa ngayon kasi, kulang pa rin ng tao ang ombudsman. Posible namang ilagay ito sa committee report ng Blue Ribbon hinggil sa investigasyon ng flood control scandal. Kumpiyansa naman si Lacson na ang committee report ay magiging evidence-based at hindi ito maaapektuhan ng subpoena na inilabas ng Department of Justice laban kina Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ang Department of Justice naman, inaasahang maglalabas na rin ng mga bagong resolusyon kaugnay ng mga kaso sa flood control projects. Ayon kay Attorney Polo Martinez, tagapagsalita ng DOJ, isinasapinal nila ngayon ang mga resolusyon pero titiyakin nilang ang mga isasampang kaso sa korte ay may sapat ding ebidensya. Siyempre may proseso lang po kailangan sundin, may review na nangyayari para po masigurado namin na yung ebidensya na sinuri ng ating mga prosecutor ay sapat para for us to proceed to trial at masampas sa proper courts. Tinitiyak naman nilang mabilis pero may tamang proseso ang ginagawang investigasyon. Sa Lunes, inaasahang sisimulan na ang preliminary investigation laban kay Senator Estrada at dating DPWH Manuel Bonoan hinggil sa kaso nilang plunder kaugnay ng flood control projects. Samantala, hanggang ngayon naman tinutugis pa rin ang puganting si dating Congressman Zaldico. Pero nakapagsumiti nga ito ng petisyon sa Korte Suprema na sinumpaan niya sa Stockholm, Sweden. Ayon kay Senator Lacson, hindi komot sa papel ay nanumpa siya sa naturang bansa ay naroroon na siko. Maaarian niya itong magpalipat-lipat ng lugar. Ayon naman sa Korte Suprema, ilalagay nila sa kanilang agenda ang petisyon at titignan pa ang magiging aksyon hinggil dito. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.